Kung may problema ka, at kahit sabihin mo na okay ka lang, sapagkat nahihiya kang ibigay o makaistorbo, sabihin sa kanya ang iyong problema, hindi siya titigil hanggat hindi na niya sisiguradong okay kang talaga. Ganon ang ating Panginoon. Nang si Kristo'y gumawa ng kanyang unang himala sa Cana Galilea, ang tubig ay ginawa niyang alak. Pero hindi basta alak, kundi alak na napakasarap. Sa ating Ebanghelyo, nagpakain na siya, nagpa-take home pa. Ganon ang Panginoon. Pag tumulong, hindi sakto, kundi sobra. At titiyakin niya na ikaw ay more than na okay talaga. Sa totoo lang, nung tayo'y makasalanan bago tayo iligtas ng Diyos, hindi tayo kaano-ano ng Diyos sapagkat makasalanan tayo. Pero tinulungan pa rin niya tayo. And then Jesus would tell us, go and do likewise. In other words, kung ano yung ginawa niya, dapat din natin gawin. Dapat din daw tayong mahabag. Colossians 3 verse 12, people of God, clothe yourselves with compassion. As sasabihin sa atin ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Pero sasabihin din niya, be merciful as your heavenly Father is merciful. Sabi ng isang language expert na si Amir Kali, may difference yung caring for another sa compassion for another. Pag sinabi daw caring for another, ito'y applicable sa taong may koneksyon sa isa't isa. You care for your mother. You care for your son. I care for you sapagkat mahal kita. May koneksyon. Pero pag sinabing compassion for another, this is love and affection to person who is unknown. Kapag nasasaktan yung mahal mo at nasasaktan ka, madaling explain yun eh. Care ang tawag doon. Love ang tawag doon. Kasi may connection. Pero paano mo ma-explain yung sinasaktan o nasasaktan? Yung isang tao hindi mo kaano-ano, pero hindi ka mapakali. Nasasaktan ka rin. That is compassion. At hindi galing yun sa'yo. Galing yun sa Panginoon. Inuudyokan kang tumulong kahit pa paano dun sa tao. Hindi mo ito ma-explain sapagkat hindi ito natural. Ito ay supernatural. Ito ay grasya. Sabi nga po ng isang banal na si Meister Eckhart, you can call God love. You may call God goodness. The best name for God is compassion. And so, whenever we feel compassion, it is God working in us, impelling us, encouraging us. And we should not deny that. Because denying that means denying God.